ulo ng ating mga nagbabagang balita. Northern Luzon, binayo ng super bagyong Lawin. Siyam na pulis sibak sa pwesto dahil sa gulo sa US Embassy. Exclusive, 6 na bata nasagip sa cybersex den. Let fly. Ginebra, kampiyon ulit. Jaworski, pinayuhan ng mga players noong halftime. Kasal na magkasintahan, muntik nang hindi matuloy dahil sa nawalang aso. At Katniel, big winners sa Push Awards. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Bayan, napuruhan po ang probinsya ng Cagayan kung saan naglandfall ang super typhoon na si Lawin. Maraming estruktura ang napinsala ng matinding hangin na bumayo sa probinsya. Hindi pa rin po makakalap ng masyado ng mga datos o mga nangyari ang mga otoridad dahil bumagsak po ang signal ng cellphone. Live mula sa Tuguegarao City, Cagayan, nagpapatrol si Jeff Canoy. So Jeff, kamusta na ating mga kababayan ngayon dyan? Kabayan, kahit saan mabaling yung tingin mo ngayon dito sa Tuguegarao City, ang bubungod sa iyo ay yung pinsalang iniwan ng Super Typhoon Lawin. Gaya nga lang nasa likuran ko, ganito yung itsura ng karamihan sa mga bahay dito ngayon sa Tuguegarao. Matapos ba namang bayuhin ng higit 10 oras nitong Super Typhoon? Ganito pala ang storm signal number 5. Para sa mga taga-Cagayan, kalabang hindi kilala at hindi makita ang bagyong Lawin. Dinig lang ang sipol at ramdam ang hampas. Tagos ang puwersa maging sa konkretong mga pader at ang takot sa mga residenteng hindi malaman kung kailan matatapos ang kalbaryo. Mula alas 8 ng gabi, dire-diretso lang ang pagbayo. Walang sinanto sa anumang madaanan. Madaling araw na ng panandalian itong tumigil. Pero nang bumalik, tila mas mabangis, mas matapang. Pagsikat ng araw, naroon pa rin ang hangin at nalantad ang pinsalang iniwan sa Cagayan. Patintero ang mga sasakyan sa mga kalsada dahil sa mga nabuwal na poste ng kuryente at mga puno. Tuloy, hirap matawid ang bawat bayan sa probinsya hanggat hindi naaalis ang mga nakahambalang. Marami sa mga bahay at gusali ang wala ng mga bubong. Pati ang mga government offices kabilang ang Office of Civil Defense at mismong City Hall nawasak din. Ang mga mas maliliit na bahay pinadapa rin ng hangin. Si Glenda at ang kanyang pamilya napilitang sumilong sa maliit na tindahan nila nung kasagsagan ng bagyo. Ang bahay kasi nila niluray-luray ng hangin. Hirap na hirap po lalo pag kung kapos ka, hindi mo naman po agad-agad na mapatayo yan. Marami sa mga tulad ni Glenda ang humingi ng saklolo nung bagyo. Pero ayon sa PDRRMO, hindi na rin nakaporma maging ang mga rescue team kagabi. Hindi na rin kasi ligtas para sa kanila na suungin pa ang bagyo. And sinubukan namin lumabas, ngunit parang usok yung masalubong mo. Wala kang makita at sa lakas ng hangin. So we have to go back. Para sa mga Cagayanon, ang pagdating ng bagyong Lawin ang isa na sa mga pinakamahahabang gabi na kanilang naranasan.
Kabayan, sa ngayon ay bulag pa rin ang PDRRMO sa mga lugar sa labas ng Tuguegarao City. Ang problema dito, kabayan, kaninang alas 5 ng umaga ay nawala bigla yung mga cellphone signal at nagbalik lang ito kanina mga alas 4 pasado, alas 4 ng hapon. Kaya naman ngayon pa lang pumapasok yung mga impormasyon. Marami raw silang mga information na bine-verify ngayon at patuloy nilang kinakamusta yung iba't ibang mga bayan dito, lalong-lalo na yung mga coastal municipalities dito sa Cagayan. So sa ngayon, kabayan, sabi nila wala pa talaga silang maibibigay na datos kung gaano ba talaga kalawak itong naging pinsala ng bagyang Super Typhoon Lawin, pati na rin kung may mga casualties ba o injuries sa nangyaring bagyo. Kabayan. Maraming salamat si Jeff Canoy, live nagre-report mula sa Tuguegarao City. Bukod po sa napakalakas na hangin dala ng bagyong Lawin, nabulag din ang ilang mga nabulagari ng mga residente sa Cagayan dahil naman sa baha dahil umapaw po ang ilog. Nagpapatrol si Harris Julio. Gabi nang maramdaman ang bagsik ng bagyong Lawin sa Tuguegarao City. Sa lakas ng hangin, unti-unting natutuklap ang bubong ng isang bahay. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang hangin at ulan. Nang maglandfall ang bagyo, mistulang mga papel na kinalampag ng hangin ang mga yero hanggang sa tuluyang tangayin na. May ilang residenteng sumisilip para tignan ang bagsik ng bagyo. May mga nagpumilit magsara ng tindahan. Pinasok din ng malakas na hangin ang gusaling ito. Nagkukumahok ang mga nasa loob na isara ito gamit ang yero. Pero sa lakas ng hangin, nabasag ang mga salamin ng gusali. Nang humupa ang bagyo, halos walang natira sa bahay. Matapos nga ang halos magdamag na paghagupit ng bagyong Lawin, ito na yung itsura ng bahay na kagabi pa natin kinukunan mula sa ikatlong palapag ng hotel na ating tinutuluyan. Napaiyak na lang si Lola sa sinapit ng paupahan niyang bahay. Pray na lang ako na sana may ibigay ang Panginoon sa akin na tutulong. Parang may balik yung bahay ko. Nanlulumo rin si Aling Marlene sa pagkawasak ng kanilang bahay na gawa lang sa light materials. Pasalamat na lang niya nakaligtas sila sa bagyo. Kailangan po ang tulong ng para maalis ko yung tirahan. Pero walang sinanto ang bagyo kahit istrukturang aakalain mo ay matibay sa delubyo. At hindi pa man natatapos sa pagkukumpuni ang mga residente, meron na naman silang kalbaryo. Nagkukumahog kaninang umaga sa paghahakot ng mga gamit ang mga residente sa Macapagal Avenue sa Barangay Balsain. Binabaha na ang lugar dahil sa pag-apaw ng Pinakanawan River. Pero kahit lagpas tuhod na ang baha sa bahay ng pamilya Velasquez, ayaw nilang lumikas. Muntik na kasi silang manakawan. Hindi, kasi marami akong hayop. Paano yung pag umabot yung baha tayo? Tataas pa kami, meron naman taas. Hindi na rin madaanan ang Pinakanawan Bridge. Harris Julio, ABS-CBN News, Cagayan. Nasalanta din po ng bagyong Lawin ang lalawigan ng Isabela. 2 ang kumpirmadong patay ayon niyan sa PDRRMC. Ito rin po yung nagdulot ng matinding pinsala sa mga kabuhayan at infrastruktura sa naturang lugar. At live mula sa San Pablo, Isabela, napapatrol si Rafi Santos. Rafi, kumusta ngayon dyan? Ted, kahit na ilang araw nang binabalita na nasadyang napakalakas nitong si Super Typhoon Lawin, ay kinagulat pa rin ng mga residente dito sa Isabela yung mismong bagsik at lakas nitong bagyong ito na ayon sa kanila ay pinakamalakas na bagyo na naranasan nila dito sa lalawigan. At bukod sa mga buhay at infrastruktura na nasira, Ted, matindi rin ang naging epekto nitong si bagyong Lawin sa kabuhayan ng mga tao rito sa lalawigan ng Isabela. Alas 8 pa lang ng gabi nagsimula na magparamdam ang Super Typhoon Lawin sa bayan ng Cabagan. Bandang alas 10, hindi na may tatangging dumating na ang kinatatakutang bagyo sa lakas ng hangin at sa tindi ng buhos ng ulan. Walang laban ng mga puno, bubong ng bahay, mga poste at mga tindahan sa bagsik ng bagyong Lawin. Wala pang isang oras, barado na ang mga daan, wasak na ang ilang gusali at bagsak na ang kuryente. Mahigit 6 na oras sinalanta ng bagyo ang lalawigan.
Pagputok ng umaga, dito na tumambad ang lawak ng pinsalang dala ng Super Typhoon. Parang nilukot na lata ang mga waiting shed at iba pang struktura. Maraming bahay ang natumba o natuklapan ng bubong. Sa bayan ng Tumawini, mga natumbang poste, putol na kahoy at yupingyero na lang ang natira sa bahay ni Adela Bugay. Ayon sa kanya, sa higit 20 taon siyang nakatira sa bahay at sa dami ng mga bagyong dumaan, ngayon lang ito bumigay. Yung hangin pa na napakalakas Hindi naman lagi-lagi na ganun ang bagyo. Bukod sa mga bahay, napinsala rin ang munisipyo, simbahan at iba pang pasilidad sa bayan. Di pa rin mapasok na mga malalaking sasakyan ang bayan ng San Pablo dahil sa mga nakahambalang na puno sa daan. Marami pa rin ang nasa loob ng evacuation centers at ngayon pa lang, issue na ang pagkain at malinis na tubig. Si Angelita Bugay, naluhan ng maalala ang kanilang bahay at mga pananim na parehong inanod ng baha. Isa siya sa mga sapilitang inilikas ng LGU kahapon. Hindi pa namin alam kung saan kami kukuha ng pagkano namin sa mga bahay namin. Pati yung pananim namin, sir, hindi pa kami nakabayad ng utang na bahala naman. Bukod sa mga nasirang bahay at infrastruktura, malaki rin ang epekto ng bagyong Lawin sa ekonomiya at kabuhayan ng mga taga-Isabela. Ang mga palayang dapat sana'y aanihin pa lang, ngayon mistulang dagat ng putik at tubig baha at di na mapapakinabangan. Maya't maya rin ang paglutang ng mga patay na alagang hayop tulad ng mga baka at kalabaw na inanod ng baha. Agad silang kinakatay ng mga residente upang mapakinabangan pa. Tuloy-tuloy ang clearing operations ng bawat munisipyo at provincial government sa mga kalsada upang maihatid ang karagdagang ayuda sa mga nangangailangan. Wala pa rin kuryente, tubig at signal ng telepono sa ilang bayan dito sa Isabela. Ted, sa mga bayan tulad ng Kabagan ay nagpapatuloy yung rescue operations nila sa mga low-lying areas dahil Ted, doon sa mga lugar na yun ay mataas pa rin yung level ng tubig ng baha. At yun nga yung warning sa atin ng provincial government nung una na 1 o 2 araw matapos ang bagyo ay tsaka lang mararamdaman ng Isabela yung talagang pagtaas ng tubig baha dahil nga manggagaling yan sa Sierra Madre Mountains. Ang ibig sabihin niyan, Ted, ay dadami pa yung mga tao sa evacuation centers at ang tanong ngayon ay kung gaano katagal masusustain ng mga local government yung pagpapakain sa mga taong ito. Ted. Rafi, kumusta yung mga bayan malapit doon mismo sa kung saan naglandfall si Lawin sa Peña Blanca? Ito yung boundary halos nga ng Isabela. Kumusta lugar na yan, Rafi? At dito nga tayo sa may San Pablo, napakalapit lang nito doon sa pinagbagsakan o naglandfall doon yung bagyong Lawin at sa ngayon nga ay meron pa mga lugar dito na hindi pa mapasok dahil nga marami pa nagtumbahan mga puno. Ang pinakamalaking issue dito ngayon, Ted, ay maraming lugar dito ang walang kuryente at walang signal ng telepono kaya hindi pa rin makumpleto yung pagdadala ng mga relief goods dito doon sa mga taong nangangailangan. Doon naman sa mga coastal towns ng Isabela tulad ng Palanan at tulad ng Makunakon, ayon nga sa PDRRMC ay merong isang namatay doon, isa itong Kahgu at kinumpirma nila na ito ay inanod ng tubig baha noong kasagsagan ng bagyong Lawin. Ted. Ibig sabihin, Rafi, ilang bayan ang layo ninyo diyan mismo sa kung saan nga naglandfall ang mata ng bagyo? Ted, parang isang bayan lang alayo nito, 30 to 45 minutes lamang alayo. Ang problema dyan, yung papasok mismo ng bayan na yon ay barado. Kaya nga mahirap pang pasukin hanggang sa mga oras na ito. Kaya naman, ayon sa mga residente rito, Ted, kaya medyo naramdaman nila yung lakas talaga ng bagyo dahil yung outer bands nung Silawin ang tumama dito sa mga bayan sa katabi mismo nitong Peña Blanca. At ayon nga sa kanila, kung buti nga kamo at hindi sila masyadong tinamaan ng sobra-sobra dahil ina-expect talaga nila na matindi yung bagyo at yung casualty count nga dito ay hindi naman ganong kataas. Ted. Maraming salamat, Rafi Santos mula sa Isabela. Samantala, matindi rin pong hinambalos ng bagyong Lawin ang bahagi po ng Ilagan at Tumawini sa Isabela. Marami sa mga taga roon ang nanlumo nang tumambad sa kanila ang epekto ng bagyo. Napapatrol, Daniel Rebollos. Siksikan sa evacuation center ang mga pamilya na lumikas dahil sa banta ng bagyong Lawin. Kusang lumikas ang karamihan dahil ramdam nilang lakas ng hangin. Marami ang hindi makatulog. Nang maglandfall ang bagyo, nagsayawan at nabuwal ang mga puno.
Pagsikat ng araw, inatupag agad ang paglilinis sa pinsalang iniwan ng bagyo. Nanlumo si Mang Jomar dahil nilipad at nagkapira-piraso ang kanyang bahay. Sana tulungan nila kami, ma'am, kasi wala kang patayo na naman. Kasak na lahat, ma'am. Si Aling Filipa naman, pinagmamasdan na lamang mula sa malayo ang kanyang bahay na nalubog sa baha. Wala itong nagawa kundi lumikas sa mas mataas na lugar dahil kung hindi ay mapapahamak sila. Nagdadasal kami na para huminto ang lakas ng hangin. Sa Tumawini, Isabela, nagmukhang ghost town ang sentro ng bayan na karaniwang abala tuwing ganitong araw. Ang San Mateo Elementary School nalubog sa baha at natuklap ang bubong ng school buildings. Ayon sa principal, tiyak na mapupurnadang pasukan ng mga estudyante dahil sa nangyari. Iniisip ko, i-refer ko sa district and then sa division. Kung yung hindi makapasok, baka mag-provide kami ng mga yung modular approach na lang. Sa paunang assessment, malaki-laki ang halaga ng naging pinsala ng bagyo. Sa kabila ng mga pag-ulan, hindi pa umabot sa spilling level ang tubig sa bagat. Pero tuloy lang ang pagpapalabas ng tubig na pinangangambahan namang magdudulot ng pagbabaha. Dania Rebollos, ABS-CBN News, Isabela. Toneladang basura mula sa Manila Bay ang muling tumambak sa Rojas Boulevard dahil sa malakas na alon at hanging dala ng bagyong Lawin. Inilikas naman ang mga pamilyang nakatira malapit sa mga estero at coastal areas sa Maynila. Nagpapatrol, Bianca Dava. Nagbistulang karugtong ng dagat ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard sa Maynila. Magahating gabi nang simulang hampasin ng malalaking alon ang coastline ng Manila Bay dahil sa epekto ng bagyong Lawin. Agad idineklara ang no-walk zone policy dito. Pinaalis ng mga tauhan ng Manila City Government at mga pulis ang mga nagtitinda at tumatambay sa Baywalk. Si Aling Josie, na 12 taon nang nagtitinda ng pagkain, noong una ay tumangging umalis pero sumunod din. Alam naman namin kung talagang delikado kasi inaabot nga yan grabe. Mas maganda kasi ngayon, walang ulan, hangin lang. May ilan-ilan na talagang makulit, ayaw iwanan yung mga gamit nila. Kuminsan nga, kailangan pa namin magbanggit na dadamputin ng mobile para sumunod na lang agad Nagkalat hanggang sa kalsada ang mga inanod na basura. Binaharin ang Rojas Boulevard pero nadaraanan pa rin ito ng mga sasakyan. 55 pamilya o mahigit 200 individual mula sa Barangay 101 sa Tondo ang inilikas sa kasagsagan ng bagyo. Halos hanggang kita na kasi ang taas ng tubig sa lugar dahil sa pag-apaw ng Estero de Vitas dahil high tide. Mabilis na nagtungo mga ilang pamilya dito. Yung iba ay nag-volunteer. Yung kanina pa lang, maliwaliwanag pa ay nagpaabot na tayo sa mga kabarangay po namin. Kinaumagahan, nagkaroon ng feeding program at medical check-up sa mga apektadong residente. Nang tuluyan ng humupa ang baha, nagsibalik na sila sa kanilang mga tahanan. Napuno ng basura ang Baywalk sa Rojas Boulevard. Karamihan mga plastic, tsinelas at straw. Nilinis ng mga tauhan ng Manila City Department of Public Services at DPWH ang nagkalat na basura. Maliban sa kanila, may mga mangangalakal ding nangolekta ng plastic bottles at iba pang mga basurang pwedeng ibenta at mapakinabangan. Bianca Dava, ABS-CBN News. Nakalabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Lawin at nabawasan na rin ang mga lugar na nasa ilalim ng tropical cyclone warning signals. Pero alamin natin ngayon ang magiging lagay ng ating panahon hanggang mamayang gabi at hanggang bukas mula kay Kuya Kim, live mula sa ABS-CBN Weather Center. Kuya Kim, gaganda na kaya ang ating panahon lalong-lalo na sa ating mga kababayan sa Northern at Central Luzon. O kabayan, inaasang unti-unti nang gagandang panahon sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Lawin. Sa ngayon, nakataas na lang ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Abra. Naglandfall o tumama ang mata ng bagyo sa Peña Blanca, Southern Cagayan, alas 11 ng gabi kahapon. Pagtama nito sa Sierra Madre Mountains, bahagya itong humina at naging typhoon mula sa super typhoon category. Pero malakas pa rin ang hangin at ulan dala nito at tinumbok pa rin ang Apayao at Ilocos Norte kaninang umaga. Tumagal ng halos 9 na oras na nasa Northern Luzon ang mata ng bagyo. 242 mm ng ulan ang naitala sa Tuguegarao habang 331 mm naman sa Baguio City. Ibig sabihin, halos isang buwang ulan ang binagsak sa isang araw sa mga lugar na yan.
Base sa landslide potential map ng NASA, posibleng magkaroon ng landslide sa ilang lugar sa Quirino, San Jose, Tarlac, Pangasinan, Dagupan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Benguet, kasama na rin po dyan ang Baguio City, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, Kalinga at Apayao. At kahit nasa labas na ng PAR ang bagyo, delikado pa rin pumalaot sa seaboards ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Bataan at Zambales. Patuloy nang lumalayo sa bansa ang bagyo at patungo na ito dito po sa southern China. Para sa lagay ng panahon bukas, magiging maula pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, pero asahan natin ang pulo-pulo at paminsan-minsang pag-ulan. Ang good news naman po ay wala pong nakikitang bagong weather disturbance na papasok po sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend. At ang isa pang good news, ayon sa Pag-asa, tapos na ang habagat season. Opisyal nang dineklara ang termination ng southwest monsoon at sa ngayon nasa transition period na tayo papunta sa amihan season. O lalamig na po ang panahon mas lalo. Yan po ang lagay ng panahon. Balik sa iyo, kabayan. At Merry Christmas na, Kuya Kim! Advance Merry Christmas, kabayan. Kapamilya, alam nyo ba na unang beses ginamit sa Bagyong Lawin ang Super Typhoon at Storm Signal number 5? Alamin natin kung bakit sa pagpapatrol ni Bettina Magsaysay. Malalakas na hambalos ng hangin at walang tigil na ulan. Ito ang bagsik ng Bagyong Lawin na pumalo sa 225 kilometers per hour ang lakas. Dahil umabot sa Super Typhoon category si Lawin, itinaas ang signal number 5 sa ilang lugar sa Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ito ang kauna-unahang beses na ginamit ang Super Typhoon at signal number 5. Taong 2015 nang idagdag ang mga ito pagkatapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda noong 2013. Kasi sinabing signal number 5, alam natin ay super typhoon to, nakakatakot. So dapat ay ma-emphasize ng mga tao na hindi biro itong impact ng super typhoon. Kapag sinabing signal number 5, ang lakas nito ay kaya magpataob ng sasakyan, magpabaksak ng puno at mga poste, paliparin ang bubong ng mga bahay at magdulot ng storm surges sa coastal areas. Ang ibig sabihin naman ng super typhoon ay taglay nito ang hangin na higit 220 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, bagamat ngayon lang ginamit ang katagang super typhoon, may ilang bagyo na ring tumama sa Pilipinas ang maituturing na ganito. Gaya na lamang ni Yolanda noong 2013, Juan noong 2010 at Triling noong 1991. Malaki ang Bagyong Lawin na umabot sa 800 kilometers. Makikita sa satellite image ang mata ng bagyo. Ito yung area na butas at walang ulap. Kapag nasa loob nito, maganda ang panahon at mainit. Ang pinakamalakas na hangin at ulan naman ay nasa eye wall o yung nakapaligid sa mata ng bagyo. May dala ring ulan ang spiral rain bands ng bagyo. Kapag halimbawa napakasungit ng panahon, napalakas ang ulan at hangin, tapos biglang gumanda ang panahon, ibig sabihin po yan nasa ilalim tayo, nasa loob tayo ng mata ng bagyo. Sa satellite image naman na nakuha ng University of Wisconsin-Madison's Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies, mapapansin ang lightning streaks. Ito yung galing sa thunderstorms na pinakamarami sa eye wall. Ang mesovortices naman ay parang low pressure area sa loob ng bagyo. Nabubuo ito dahil sa topografiya ng isang lugar. Paliwanag ng Pag-asa, madalas talagang nakikita ang mga ito sa bagyo. Pero sa pagkakataon na ito, dahil sa makabagong teknolohiya, nakunan ito ng larawan at impormasyon na makakatulong sa mas masusipang pag-aaral ng bagyo. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News. Samantala, tinanggal na po sa pwesto ang ilang pulis na nasangkot sa marahas na dispersal ng kilos protesta sa harap ng US Embassy kahapon. Aminado ang PNP na tila may pagkukulang din ang kanilang hanay. Nagpapatrol si Rafael Bozano. Hindi inaasahan sa marahas na dispersal mauuwi ang protesta ng mga militanteng grupo sa tapat ng US Embassy kahapon. Inararo ng police mobile ang mga relihista. Ang iba naman, pinagpapalo ng mga pulis. Tingin ng marami, may pagmamalabis ang PNP. Pero kwento ng mismo mga pulis na nasa rally, hindi rin sila ginalang ng mga relihista bilang otoridad. Ang isa sa mga pulis, nakabenda pa ang braso matapos ang insidente. Nung kinukuha na po namin yung babae,
nag-resist po sila. Ayaw po nilang sumama. Yung ginrab po namin yung babae. Ngayon po yung pag-grab ng babae, yung isang babae, inano yung kamay ko. Tapos may nagmumura, Allahu Akbar, dapat sa kayo nagsisilbisyo. Pero kanina, inamin ng Police Director Benjamin Magalong na may nakikita silang pagmamalabis sa mga tauhan ng PNP, lalo na ang pagsagasa ni PO3 Franklin Co sa mga ralista. Obviously, may nakikita na kami mga lapses. Kitang-kita naman namin na talagang walang sapat na dahilan para gawin ng driver yon. Wala ring sapat na dahilan para saktan yung isang ralista. Pinaimbestigahan na rin si Senior Superintendent Marcelino Pedroso matapos niyang iutos sa kanyang mga tauhan na i-disperse at hulihin ang mga ralista. Ito'y kanyang personal lang na salita. It does not at all reflect yung policy ng ating Philippine National Police. Nakita ko nga na isang bagay na pagsasalita na dapat hindi nagawa ng isang senior na officer. Sa ngayon, tinanggal na sa kanyang pwesto si Pedroso at iba pang opisyal ng Manila Police. Nirelieve din sa pwesto si PO3 Co na isasailalim sa neuropsychiatric examination habang 40 iba pa ang nasa restrictive custody ng MPD. Paglilinaw naman ng PNP, base sa Department Order ng DFA, bahagi ng kanilang tungkulin na bigyan ng seguridad ang mga embahada ng ibang bansa laban sa anumang pagkilos na maaari magdulot ng gulo. Kanina ipinagpatuloy ng iba-ibang grupo ang rally sa UP Diliman. Bukod sa panawagan na isulong ang foreign independent policy, isinisigaw din nila ang pagpapanagot kay Pedroso. Nanawagan na rin ang ilang mambabatas na imbestigahan ang nangyaring dispersal. Sa isang statement, tinawag ni Ifugao Representative Teddy Bagilat na overreaction ang marahas na dispersal ng mga pulis. Dapat umanong may managot sa ginawa nilang pagtrato sa mga katutubong ralista. Inihain naman ng Makabayan Bloc ang House Resolution 487 na kinukondina ang nangyaring gulo sa tapat ng US Embassy. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Naniniwala ang China na nakarecover na ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Beijing. Pero hindi na pag-usapan kung papayagan ng makapangisda sa Scarborough Shoal ang mga Pilipino. Mula Beijing, China, nagpapatrol si Willard Cheng. Red carpet treatment ang sumalubong kay Pangulong Duterte sa China sa ginawang welcome ceremony ni Chinese President Xi Jinping para sa kanya. Binigyan ng gun salute ang Pangulo habang itinutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas. Para sa China, tanda ito na nakabangon na ang relasyon ng Pilipinas at China sa gitna ng tensyon sa West Philippine o South China Sea. Sandali lang nabanggit ang issue, pero nagkasundo ang dalawang panig na mag-usap para ayusin ang anumang gusot. The visit signifies the full recovery of China, the Philippines friendship back to the normal level, and second, it marks the new stage of the practical cooperation between the two countries. Third, it means that a new page is now opened between the two countries in addressing the South China Sea issue through bilateral consultations. China is a friend of the Philippines, and the roots of our bonds are very deep and not easy to break. Even as we arrive in Beijing close to winter, this is springtime of our relationship. Hindi na pag-usapan ang Scarborough Shoal at kung papayagan na ang mga Pilipino na makapangisda doon. Pero nagkasundo ang dalawang bansa na mag-usap kung paano mapapabuti ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. The two sides will have more exchange of views on the fishery cooperation, and China will make proper arrangements. Para sa Pangulo, hindi ito panahon para talakayin ang naipanalong kaso laban sa China ukol sa mga karapatan sa West Philippine Sea. Let us be clear on this. The arbitral awards give us the right. Okay? China has the historical right. And they're insisting, and you are insisting. And the Chinese government insisting that it is right. Do we argue? Or we just talk? There will come a time we will have to talk about it. And the arbitral judgment is in a piece of paper with four corners.
13 kasunduan ang pinirmahan, kabilang ang planong pag-usapan ng pagtutulungan ng mga Coast Guard ng dalawang bansa at pagtutulungan ng PIDEA at Narcotics Control Bureau ng China para labanan ang ilegal na droga. Sa pagharap ng Pangulo kay Chinese Premier Li Keqiang, sinabi ng Pangulo na hindi siya masaya sa naging takbo ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. We continue to be the luckiest of our masters. Kagabi, nagpahiwatig muli ang Pangulo na lalayo na siya sa Amerika. Pero walang napagkasunduan na joint exploration ang Pilipinas at China para maghanap ng langis sa West Philippine Sea. Tutol ang Pangulo rito. No, I do not think that would be right. This has to be with the consent of Congress and everybody, every Filipino involved in town. So at this time, I am not empowered to do that. Naniniwala ang Pangulo na hindi pa ito ang tamang panahon para talakayin ng husto ang hidwaan sa West Philippine Sea. Umaasa sila na ang state visit ang magbibigay daan para sa mas malawak na talakayan. Willard Cheng, ABS-CBN News, Beijing. Sa wakas, champion na po ulit sa PBA ang Barangay Ginebra kagabi. Tinapos po ng Gin Kings ang 8 taong paghihintay at niregaluhan ang kanilang Never Say Die fans ng inaasam po nilang titulo. Nagpapatrol, DJ Manoto. Sa Game 7 para sa Meralco. Do or die na para sa Meralco. One win away naman ang Ginebra. Napuno ng mahigit 22,500 ang Big Dome. Karamihan nakapula ng mga kabarangay. Tagisan ng tunay na lakas. Sa first quarter pa lang, maaga lumang ang Meralco. Big guys out of the paint. Sa kalagitnaan ng first quarter, pumasok sa araneta ang living legend at dating playing coach ng Ginebra na si Robert Jaworski. Panay ang hiyaw ng mga fans. It's amazing that the competition is so close, but I want Ginebra to win. Kontrolado ng Meralco ang laban sa halftime sa score na 45-32. Sa third quarter, naibaba ang lamang ng Meralco sa isa, 66-65. Sa fourth quarter, dikit na dikit ang laban, palitan ang lamang. Hanggang tumabla ang laban sa 88-all. Nag-timeout ang Ginebra nang may 5.5 seconds pang natitira. Sa huling play ni Coach Tim Cone, balik ang bola sa kamay ni Brownlee. Pumukol ng 3 sa harapan ng mga kamay ni Durham. At swak na buzzer beater. Panalo ang Ginebra, 91-88. Ito na ang unang titulo ng Ginebra mula ng Fiesta Conference ng 2008 season. Tinanghal na Finals MVP si L.A. Tenorio. Sa inyo lahat dito, Barangay Ginebra fans! Maraming salamat! Wala nang kampungan! Inamin pa ni Cone na malaking bagay ang sinabi ni Jaworski sa kanyang team nung halftime. He just came out and made everybody relax, and he made a couple of comments that the guys giggled a little bit, and I could just feel the whole room kind of, all that tenseness and stuff just kind of go out the window, and all of a sudden everybody refocused. Para naman kay Coach Norman Black, hanga siya sa nagawa ni Brownlee at wala siyang sinisisi sa mga players niya. I was very proud of what the players have done in this tournament. I wanted them to keep their heads up because the All-Filipino probably starts in, 1 month? Ang championship na ito ni Tim Cone ay ang kanyang pang-19 na championship sa PBA. Nangako si Cone na hindi sila titigil dito at ang kanila ay manalo ng marami pang championships para sa kanilang mga kabarangay. TJ Manotok, ABS-CBN News. Napaluha ang ilang Miss Earth beauties sa pagbisita nila kanina sa Yolanda Mass Grave sa Tacloban. Kabilang naman sa napipisil na judge sa Coronation Night ang isang batikang Hollywood actor. Nagpapatrol si Mario Dumawal.
Walang puknat ang makukulay na eksena ng Miss Earth Beauty sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang latest, nakasama ng mga beauty sa mga Pinoy Hunks International Tight List. Tuwang-tuwa ang delegate sa sexy rampa ng winners ng Manhunt International, Mr. World, Man Universe, maging ang Mr. Gay Philippines. Naki-Broadway show pa sila sa eksenang Phantom of the Opera. Napili naman si Casey Concepcion na mag-host sa special event ng pageant sa linggo. Tiyak pagpipistahan ang pagtatagpo nila ng kapatid niyang si Miss Sweden, Chloe Scarne. Abot-abot ang pasasalamat ni Chloe kay Casey at sa isa pang kapatid na si Gary Concepcion. The best support you can have from your family. Nag-ali ng bulaklak sina Chloe sa mass grave ng Tacloban City habang nagsisindi ng kandila na dala ng emosyon ang mga kinatawan ng Colombia at Japan. It's so real. When the graves are in front of you, you know that there are 3,000 people here that passed away. What I feel like it is our mistakes, not taking care of our nature. Advokasya ng mga beauties na protektahan ng kalikasan at labanan ng global warming. Kabilang sa napipisil na judges October 29 coronation, ang Hollywood actor na si Steven Seagal at Bataan Representative Geraldine Roman, na kinilala ng Time Magazine kamakailan bilang isa sa 13 Inspiring Women 2016. Frontrunner si Miss Ecuador Christine Espin, pero hindi patatalo ang mga tulad ni na Miss Bosnia-Herzegovina, Russia, Bolivia at si Miss China na natutuwa sa bagong closeness daw ng Pilipinas sa kanyang bansa. Amazing place. It's like a paradise. Paraíso. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Libo-libong inilikas sa La Union dahilan sa bagyong Lawin, siksikan ngayon sa mga evacuation center. Biyahe ng Philippine Airlines galing Los Angeles, California pa Maynila, pinulabog ng bomb threat. Nagpabag ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Libo-libong pamilya po ang lumikas na sa La Union nang dahil sa banta ng storm surge na hatid ng bagyong Lawin. Pero ang ibang residente nagmatigas pa rin. Nagpapatrol, Carmela Jimenez. Binabayo ng malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan ang La Union. Siksikan sa evacuation center ang mga residente. Sila ang mga maagang inilikas dahil sa banta ng storm surge. Kabilang dito ang mga nagmula sa barangay Pudok, Bawang, La Union. May mga natulog na habang nakaupo. Ang iba, naglatag na lang ng manipis na kumot sa malamig na papag. Sikip-sikip sila, ma'am. Pinasya-kasya namin yung paghihigaan nila. Para po ligtas yung mga anak po namin at para hindi po sila masaktan sa mga darating na hangin at ulap. Sa huling tala ng La Union Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, nasa higit 4,000 na ang inilikas sa La Union, pero may mga nagmatigas pa rin. Kanina, sinagip sa Isla Pugante sa Bawang ang 3 residente. May 3 pa raw na naiwan sa isla. Safety kami din, nga ako. Sabi ni Elvis, kampante sila dahil hindi sila tinibag ng bagyong Pepeng taong 2009. Doon na tayo manatili sa evacuation area kung safe na tayo doon at huwag na ulit babalik. Inaasahang darami pa ang bilang ng mga lilikas. Nakahanda naman ang relief packs para sa kanila. Carmela Jimenez, ABS-CBN News, La Union. Samantala, nakatanggap ng bomb threat habang nasa Himpapawid ang Philippine Airlines na biyaheng Los Angeles, Maynila kaninang madaling araw. Ayon po sa Security Department ng PAL, inalerto sila ng kanilang flight crew matapos matagpuan sa laboratory ng Flight PR-103 ang bomb threat na nakasulat sa isang paper cup bandang alas 3:30. Agad din nilang inalerto ang aviation securities at paglapag ng eroplano sa NAIA, inabot ng kalahating oras bago pinababa ang mahigit sa 300 pasahero. Inikutan ng Special Operations at K9 unit ang eroplano at ang mga bagahe bago ito tuloy ang diniklarang bomb-free. Matatandaan na noong Setyembre 20 na ground ang isang Saudia Airlines flight sa runway ng NAIA dahil hindi sa isang hijack scare. Masakit para sa mga residente sa Peña Blanca, Cagayan ang makitang sa isang iglap ay sirain ng bagyo ang kanilang naipundar. Bago naman tumama ang bagyo, nasa probinsya na rin ang Lingkod Kapamilya para sa agarang relief operations.
Narito ang ating report. Isa ang bayan ng Peña Blanca sa Cagayan sa unang dumanas ng bagsik ng Bagyong Lawin. Baka sa sinapit ng kanilang mga bahay na nawalan ng mga bubong ang lupit ng bagyo. Nagkaroon po kami ng forced evacuation. Doon sa alam po namin na halos tuwing may bagyo, sila po yung inaabot ng Pinakanawan River at saka yung malapit sa gumuguhong mga lupa dito sa kabundukan po namin. Ang residenteng si Marvin Banlad na may 6 na anak nanlumo dahil halos walang natira sa kanilang bahay. Hating gabi nang makita niyang bumagsak ang kanilang tinitirhan. Kaya naman nananawagan sila ng ayuda kay Pangulong Duterte. Tulungan po kami dito sa Cagayan po kasi sobrang hirap na po kami dito po. Wala po kaming makain. Nagpapasalamat naman ang mga taga-Cagayan sa agarang pamimigay ng relief goods ng Lingkod Kapamilya. Di pa man kasi tumatama sa kalupaan ng Bagyong Lawin, nakaposisyon na ang ABS-CBN sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Namigay ang Lingkod Kapamilya ng 500 relief goods sa 2 barangay ng Kamasi at Sentro. Kinakailangan pa rin nila ng mga pagkain at malinis na inuming tubig. Ngayon sinusubukan ng bumangon ng mga residente matapos ang matinding unos. Malaking bagay para sa kanila ang pagmamalasakit ng ating mga kababayan at mga nagmamagandang loob na tumutulong. Kapamilya, muli panawagan po ng ating mga kababayan doon ang pagkain, inumin at anumang tulong para muling makapagsimula. At abangan exclusive 6 na bata nasagip ng PMP sa cybersex den. At mga taga-Ilagan, Isabela, doble dagok po naranasan dahil sa magkasunod na bagyong Karen at Lawin. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Dahil sa surveillance operation ng US Federal Bureau of Investigation o FBI, nasagip ng PMP Anti-Trafficking in Persons Division sa isang cybersex operation sa Taguig. Ang 6 na bata naman na may edad 4 hanggang 8. Exclusive, nagpapatrol si Maan Macapagal. Nakuna ng surveillance picture ang online transaction ni alias Sara sa isang dayuhan sa internet. Nagpapa-online live show siya gamit ang mga bata sa mga parokyanong dayuhan. Ang hindi alam ni Sara, taga Federal Bureau of Investigation ng US na pala ang katransaksyon niya. Ginagamit ng magulang nila para sa child pornography. Papadala sila ng mga naked pictures through internet. And then binabayaran sila through money transfer. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng PNP Anti-Trafficking in Persons Division ang cybersex din sa Tuktukan, Taguig. Nakumpirma nila na ito na ang tinutukoy ng FBI sa litrato. Buong family ito na ganito yung naging hanap buhay nila. And then yung iba, kaibigan ng bata na nagsushow, tinadala rin dito at binabayaran. Matagal na ito at marami ng information na nakarating sa opisina. At the same time, may mga previous cases na ang suspect dito, yung nanay. Natagpuan nila ang 6 na bata na agad na sinagip ng DSWD. Karamihan sa mga bata ay kaanak ng mga sospek, mula anak, apo hanggang pamangkin. Ito na nagiging hanap buhay nila. Nagbabayad ng $100, $200. Pinaalam pa ng otoridad kung nasaan ang iba pang mga batang ginagamit sa operasyon. Tinukoy sa search warrant ang mga sospek na sina alias Sara at ang kinakasama niyang si Rafaelito. Bakit nawala naman sa lugar na mangyari ang police operation? Kakasuhan sila ng paglabag sa RA 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Maan Macapagal, ABS-CBN News. Wala pang naitalang casualty ang lalawigan ng Ilocos Sur matapos lumihis palayo sa kanilang probinsya ang sentro ng Bagyong Lawin. Pero matinding hangin at ulan din ang inabot ng lalawigan mula kaninang madaling araw. Live mula sa Lawag City, nagpapatrol, George Carino. George, anong oras natigil ang pagbayo ng bagyo sa Ilocos Sur? Bernadette, makalampas ng pananghalian kanina nang magsimulang humina yung hangin at ulan na dala ng Bagyong Lawin sa lalawigan ng Ilocos Sur. At pagkatapos nga na
humina na yung ngit-ngit ng bagyo, noon naman tumambad sa mga Ilocano kung anong klase ng pinsala ang iniwan sa kanila ng bagyong Lawin. Dito sa kalsada. Galing Ilocos Norte at papunta sana sa Vigan ang news team nang matyempohan sa kalsada ang nakahambalang na punong bumagsak sa bahagi ng highway sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. Tulong-tulong agad ang mga bumbero, pulis at tauhan ng munisipyo para alisin ang puno na nakaharang sa daan. Ilang oras din ang inabot bago tuluyang naalis ang malaking puno. Sa Vigan City, hindi masyadong ramdam nung madaling araw ang hangin at ulan. Pero habang lumiliwanag, nagpaparamdam ng gusto ang bagyong Lawin. Umagang kay ganda po, Governor. Ayon sa gobernador, halos 6,000 din ang evacuees na inaalagaan sa iba't ibang evacuation center sa lalawigan. Nagpapasalamat ka lang at wala namang napaunat na namatay o nasugatan. Zero casualty ang probinsya ng Ilocos Sur, kaya nagpapasalamat po kami. I-maintain lang po yung monitoring ng mga LGUs at sigurado po ay magiging zero casualty. Bago mananghali, lalong tumindi ang hambalos ng bagyong Lawin. Sa maraming lugar sa paligid ng lungsod, minamadali ang pag-aalis ng mga nabuwal na puno sa paligid. May mga struktura din na nawasak. Sa kahabaan ng kalsada, may bagsak na poste ng kuryente kaya hindi pa din maibalik ang serbisyo ng kuryente. Pero natin kami parandalian lang na lumipat dito sa Lawag City at kanina nakatanggap ako ng impormasyon na nagkaroon ng biglaang baha dyan sa bahagi ng Bantay sa Ilocos Sur na umabot hanggang Baywang sa ilang pinasok na barangay. Nag-text ako kay Governor Ryan Singson at ang paliwanag, umapaw yung Banawang River na tumutuloy sa bayan ng Bantay. Nakumpirma naman ng news team ng ABS-CBN ngayong hapon bago kumagat ang dilim na mabilis din naman palang humupa yung baha. Pero that, George, magandang nabanggit mo yan kasi syempre nagpakawala rin ng tubig sa mga dam kaya hindi pa tapos yung kalbaryo ng mga babahain nating mga kababayan. Yan ay sa harap pa rin, Bernadette, nung pagkasira ng kanilang mga tirahan na kanina nga ay unti-unti nang nire-repair kahit umiihi pa yung hangin. Bernadette. Maraming salamat sa iyo, George Carino. Hindi rin po nakaligtas sa bagsik ng Super Typhoon Lawin ang bayan ng Ilagan sa Isabela. Doble dagok po ang naranasan nila dahil sa sila po'y tinamaan pa rin ng mapaminsalang bagyong Karen kamakailan lamang. Nagpapatrol, Raya Capulong. Alas 2 pa lang kahapon, unti-unti nang naramdaman ang hagupit ng bagyong Lawin sa Ilagan, Isabela. Pabugso-bugso pero malakas ang ulan at hangin. Pagkagat ng dilim, tuluyan ang naramdaman ang bagsik ni Lawin. Dinig ang malakas na hampas ng hangin sa mga sanga ng puno at mga bubong. Nang lumiwanag na, dito na nakita ang iniwang bakas ng hagupit ng Super Typhoon. Tumambad ang mga malalaking puno na nabuwal mula sa lupa, mga nagkalat na sanga ng puno at mga lumipad na yero. Naluha na lang ang residenteng si Aling Marie. Sa mahigit 50 taon niyang paninirahan sa naturang probinsya, ngayon lang niya naranasan ang ganitong kalakas na bagyo. Sana magkaroon ng tsenso dyan para madaling maalis ng akasya. Ang iba halos hindi makapaniwala sa dumaang bagyo. Ang katapusan na ng mundo. Sobrang lakas ng hangin. Halos di mo mawari kung saan papunta. Umabot naman sa hanggang dibdib ang baha sa Barangay Vicente, kaya napilitan na lang ang mga residente na sumakay sa bangka, makauwi lang sa kanilang bahay. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Isabela na doble dagok sa kanila ang makaranas ng dalawang magkasunod na bagyo. Pero mahigpit na pakiusap nila sa mga residente. Hindi pa po natatapos ang bagyo. Kung maaari lamang po manatili sa inyo pong mga tahanan, umpisa na po nating maglinis. Yung mga nasa evacuation center naman po, huwag muna pong umuwi. Paalis na ang bagyong Lawin at umpisa naman para sa mga taga-Isabela na pulutin di lamang ang mga nasira nilang gamit at ari-arian, kundi pati na rin ang kanilang mga sarili para harapin ang panibagong hamon. Raya Capulong, ABS-CBN News, Ilagan, Isabela.
Na-engage, naghiwalay at ngayon ay nagkabalikan sina Shasha Padilla at architect Conrad Onglao. Ito ang kinumpirma ngayon ng Divine Diva. Nagpapatrol si MJ Felipe. September 2015 nang i-anunsyo ni Shasha Padilla at architect Conrad Onglao ang kanilang engagement. Nakatakda silang ikasal ngayong taon sa Italia, pero marami ang nagulat nang i-anunsyo nila ang paghihiwalay nitong Mayo. Maiksi ang paliwanag noon ni Shasha na sinubukan nila pero hindi nag-workout ang relasyon. Sa mensaheng ipinadala naman noon ni Onglao sa ABS-CBN News, sinabi niyang mahal at nirerespeto niya si Shasha at umaasa siyang maaayos nila ang lahat at magkakabalikan pa. Tila nagdilang anghel si Onglao dahil kamakailan umingay ang balitang nagkabalikan ang dalawa. Nang makausap namin ang anak ng Divine Diva na si Karel noong isang linggo, wala daw siyang alam sa issue. Pero sa isang text message kanina, kinumpirma ng manager ni Shasha na si Nene Atilano ang pag-aayos ng dalawa. Nagpadala rin ng private message si Shasha na kinukumpirma ang kanilang pagbabalikan pero hindi na raw siya magbibigay pa ng ibang detalye. Gaya ng lumutang na balitang kumuha na ng marriage license ang dalawa. Ayon kay Karel, wala pa siyang alam dito. Well, mas maganda na rin siguro na hindi ko alam para wala akong masagot kasi hindi ko naman din kaya mag-lie. Time heals all wounds and everyone has an interesting story. But, you know, I believe that family will always be protected by prayers and the love that we have for each other. Ngayong nagkabalikan na ang dalawa, tinututukan na kung kasala na nga ba ang tuloy ng kanilang second chance in love. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, Lawag City isinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng Super Typhoon Lawin. Isang buwang gulang na sanggol patay sa landslide sa Benguet. Sa pagbabalik ng TV Patrol. Sinailalim na sa state of calamity ang Lawag City dahilan sa pananalasa ng super typhoon na si Lawin. Patuloy naman po ang clearing operation sa mga nagtumbahang puno at mga kable at poste ng kuryente. Nagpapatrol si Dennis Agkawili. Magdamag na binayo ng malakas na hangin at pag-ulan ang Ilocos Norte. Nagtumbahan ng mga punong kahoy, naputol na kable ng telepono at nasirang mga palayan. Kasabay nito ang pagkawala ng serbisyo ng kuryente at telecommunications. Tumaas din ang level ng tubig sa ilog sa bayan ng Bacara, dahilan para lumikas ang mga residenteng malapit sa ilog. Nasaya mi ma'am, yung gani din makar kami. Sabi ni Catherine Bartolome, umalis siya kasama ang kanyang pamilya pero nag-aalala pa rin siya na baka tuluyang lamunin ng tubig ang kanyang bahay. Ang ilang bahay, nasira ang bubungan dahil sa malakas na hangin gaya ng bahay ni Eugenio Llanos. Makaturo mo. Ayon kay Mang Eugenio, wala siyang nagawa. Ang importante, ligtas ang kanyang pamilya. Sa barangay Kawakan, Lawag City, ilang bahay ang nabaha dahil sa pag-apaw ng ilog. Pinapangambahan din ng mga residente ang malakas na alon sa dagat, kaya karamihan sa kanila nanatili pa rin sa mga evacuation centers. Sa tala ng DSWD, umabot na sa 4,000 individual ang nasa evacuation center, pero tataas pa ang bilang kapag nakuha na nila ang report mula sa iba't ibang local government units. May isang nai-report na namatay sa bayan ng Pasukin, Ilocos Norte, pero kinukumpirma pa kung konektado ito sa bagyo. Patuloy pa rin ang clearing operations. Hindi pa siniguro kung kailan babalik ang serbisyo ng kuryente, pero unti-unti nang naibabalik ang serbisyo ng telekomunikasyon. Dennis Agkawili, ABS-CBN News, Ilocos Norte. 5 ang patay at 3 po ang nawawala sa Cordillera dahil sa pagkagupit ng Bagyong Lawin. Nasira din ang maraming pananim sa Benguet. Napapatrol, May Cornes. Bandang alas 9 kagabi hanggang madaling araw nang maramdaman ang bagsik ng super Bagyong Lawin sa Baguio. Sarado ang Cannon Road at nagkansela ng mga biyahe sa Norte at Cordillera. Nagsilikas din ang mga nakatira malapit sa City Camp Lagoon. Sa kasagsagan ng bagyo, nabuwal ang mga puno at nasira ang 7 bahay. Pastry yun, bigla na lang yan na bumigay yung kahoy. Alas 6 na ng umaga nang mahukay ang bangkay ng construction workers na sina Edgar Henese at Johnny Borja sa Pugis, La Trinidad, Benguet.
Natabunan ng landslide ang kanilang tinitirhan. Patay din ang isang buwang gulang na sanggol sa barangay Sagpat, Kibungan, Benguet na si John Carlos Hatap dahil sa landslide. Nawawala naman ang 2 magsasaka sa kaparehong lugar. Nawalan ng kuryente sa buong Baguio City matapos mabuwal ang 5 poste ng kuryente. Sarado ang ilang kalsada sa Benguet dahil sa pagguho ng lupa gaya sa Longlong Road. Nasira ang mga pananim sa Benguet. Itong bahaging ito ng Barangay Betag ang pangunahing taniman ng strawberry at gulay dito sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Pero ngayon nagmistulang malawak na sapa na ito dahil sa taas ng baha. Sira na ma'am kasi kalakas ng ulan saka hangin. Sa Mountain Province, halos umapaw na ang Chico River. Ang isang bahay sa gilid ng Chico River bumagsak dahil sa lakas ng agos ng ilog at mahina ang pundasyon. Sa Kalinga, natanggal ang bubungan ng ilang bahay. Pinasok rin ng tubig ang isang hotel sa Tabuk City. Sa Ifugao, patay ang 2 binatilyo na sina Junior Chawagan at Jeramel Alfaro matapos matabunan ng landslide ang kanilang bahay sa barangay Nompolyo, Hungduan. May Cornes, ABS-CBN News. Sa Apayao naman, umabot sa 2,000 pamilya ang inilikas. Nawalan rin ng kuryente ang buong probinsya at humambalang ang mga puno sa kalsada. Wala pang naitalang namatay sa probinsya. Samantala, kinukumpirma po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga natanggap nilang report na may 8 namatay at 2 nawawalan dahil po sa pagtama ng Super Typhoon Lawin. Pero ayon po sa NDRRMC, mas kakaunti pa rin ngayon ang mga ulat ng casualty kumpara sa nakaraang Super Typhoon. Napapatrol, Shara Zambrano. Sa maghapon nilang pangangalap ng balita galing sa mga lugar na nasa lanta, 8 report ang dumating sa NDRRMC na umano'y mga namatay sa Bagyong Lawin. Hindi pa nila ito dinedeklarang opisyal na casualty ng bagyo dahil kailangan pang kumpirmahin kung totoo nga ang balita at kung ang Super Typhoon nga ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Kinukumpirma pa rin ngayon ng NDRRMC ang ulat na may 2 ring nawawala sa Region 2. Hanggang ngayon, putol pa rin ang komunikasyon sa mga probinsya ng Quirino, Apayao at Kalinga. Hirap din sa komunikasyon ang Abra. Hopefully, pag nag-normalize yung communication, malalaman natin yung buong picture and hopefully wala na madagdag doon sa ating figures of casualties. Pero kahit palayo na ang bagyo, nagbabala ang DILG na hindi pa tapos ang peligro. Mga kabundukan, marami pa pong tubig doon, dala ng malalakas na mga pagulan. Yung mga tubig na yan ay dadaloy pababa sa mga low-lying areas, municipalities at barangay. At kung kayo man ay nasa mga ilog na dinadaanan, mag-ingat po tayo. Posible pong magkaroon ng mga landslides pa. May mahigit 18,000 na pamilya o mahigit 80,000 na katao ang lumikas dahil sa bagyo. Pinasalamatan ng NDRRMC ang mga lokal na pamahalaan dahil sa maagap na paghahandang ginagawa nila sa pagpapatupad ng preemptive evacuation at forced evacuation. Pinuri rin nila ang publiko dahil nakinig sila sa payo ng pamahalaan. Hindi pa buo ang kwento kung gaano katindi ang pinsala ng Super Typhoon Lawin sa bansa. Pero kumpara sa Super Typhoon Yolanda, malaki na ang kaibahan ng ikinilos ng tao na siyang ikinaligtas ng marami. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Kim Chiu, nagulat sa natanggap na parangal sa PUS Awards at tambalang Katiel, big winner sa pagbabalik ng TV Patrol. Makikipaghiwalay na si Pangulong Duterte sa Amerika. Inanunsyo niya ito sa Philippines-China Trade and Investment Forum na dinaluhan ni Chinese Vice President o Vice Premier Zhang Gaoli at iba pang Chinese officials. Kaya mula ngayon, sinabi ng Pangulo na aasahan na niya ang mga opisyal at negosyante ng China. Your Honors, in this venue, I announce my separation from the United States. Both in military
both the military but economic. So I have separated from them. So I will be dependent on you for all time. But do not worry, we will also help as you help us. Thank you. Bayan mo, ipatrol mo. Bayan mo, ipatrol mo. Bayan mo, ipatrol mo. Ibinahagi po ng ilang bayan patrollers ang sitwasyon sa kanilang mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Lawin. Nagpapatrol, Cory Quintos. Napakalakas na agos ng tubig sa Chico River ang nakuna ni Bayan Patroller Samantha Soliven sa Bontoc Mountain Province. Dahil dito, gumuho ang isang bahay sa gilid ng floodway na nakuna naman ni Bayan Patroller Alexander Donato. Ramdam na ramdam din ni Bayan Patroller Romel San Diego ang bagsik ng Bagyong Lawin sa Santa Ilocos Sur dahil sa napakalakas na buhos ng ulan at hanging bumabayo sa mga puno. Nagsasayawan at nagtumbahan din ang mga puno sa Santa Catalina, Ilocos Sur dahil sa malakas na hangin sa mga kuha ni Bayan Patroller Clifford Rafanan. Malakas din ang ihip ng hangin sa San Fernando, La Union sa video ni Bayan Patroller John Pacleb. Hanggang tuhod na baha naman ang inabot ng mga residente sa Barangay Santa Lucia, Aringay, La Union sa mga larawan ni Bayan Patroller Jonas Bautista. Sa Sentro 2, Malig, Isabela, lubog din sa baha ang ilang mga kabahayan dahil sa bagyo sa mga larawan ni Bayan Patroller Hazel Honoria. Kita rin ng mga residenteng nagsilikas sa plaza na nagsilbing evacuation center dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa lugar. Bumigay naman ang bubong ng silid-aralan ng Bubog Elementary School sa Santo Tomas, Isabela, nakuha ng isang Bayan Patroller habang nagkalat ang mga nilipad na yero sa paligid ng paaralan. Mga larawan naman ng mga nagdapa ang palay ang nakuna ni Bayan Patroller J.R. Galabayo sa Kawayan, Isabela dahil din sa hagupit ng Bagyong Lawin. Cory Quintos, ABS-CBN News. Big winner ang Kasniel Love Team sa Push Awards. Nagulat naman si Kim Chiu sa kanyang Music Artist Award. Nagpapatrol si Marie Lozano. Sa awards night na ito, hindi lang mga artista, singers at love teams ang umangat, kundi bida ang fans. Ito ang pangalawang Push Awards na ginagawa rin ang biggest celebrity newsmaker at digital stars. Pinipili ito sa pamamagitan ng online voting ng mga fans at netizens. Isa sa big winners ng gabi ang love team na Kasniel. Batid ng Kasniel, utang nila ang lahat sa fans. Siyempre, gusto kong pasalamatan yung mga Kasniels. Grabe yung pagmamahal din. Kailangan mo yun. Wag mo yun mawawala dapat sa isip na kung gaano na kami. Grabe, all out. I mean, diba? Kakabigla eh. Kwento ni Daniel kung meron mang most deserving ng award, ito ay ang kanyang mommy na si Carla Estrada, na nanalo ng Popular Celebrity Mommy. Rock and roll yun na ko. Sayang yung tatay ko lang award, pero magkakaroon din yun. Umakot din ng awards ang The Voice runner-up Darren Espanto. 4 na awards ang ipinanalo ni Vice Ganda at Yen Constantino. Espesyal naman ang pagkapanalo ni Kim Chiu ng Push Gram Music Artist Award. Layo nang narating ni Mr. Right, umabot ako ng Billboard PH, number 2, nakakahiya. Pero, well, salamat. Winner din ang J-Dean para sa On the Wings of Love. Liz Ken para sa Ultimate Fan Award at iba pa nating kapamilya stars. Sa Q Cinema International Film Festival naman, runaway winner ang Mindanaoan film na Women of the Weeping River, na nanalo ng Best Film at Best Actress para kay Laila Ulao. Ang Women of the Weeping River ay kwento ng isang pamilya na nagtatalo dahil sa lupa. Surpresa naman para kay JC De Vera ang makatanggap ng kauna-unahang Best Acting Award sa pagganap niya sa pelikulang Best Party Ever sa direksyon ni H.F. Yambao. Marie Lozano, ABS-CBN News. Basta push lang. Push Awards. At yan ang mga balitang nakalap sa mas malawak na pagpapatrol. Ay salamat, hindi masyado matindi yung bagyo. Pero stay safe pa rin na marami pang binaba. Pero may namatay pa rin ha? Oh, ay, oo. Sa kabila ng lahat ng paghahanda. Bukas po yung bukas kuya at yung lawak doon sa aerial survey na gagawin na. Malalaman pa yun kasi ang communication ngayon may problema pa. Saka may mga daan sarado pa. Pero tamang-tama itong maganda pamasko naman yan ha. Better weather na, kapamilya 66 days na lamang. Pasko na! Ayun, Uy, sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang Yan pag-asa. ang ilalagay ng DOTC sa EDSA.
Yan ang kailangan natin. Naniwala ka naman. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!